Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga sa pindi umano sa mundo ng social media. Tila eto nga ang nakakagulat na balita at tila napakatinting balita dahil di umano na pangalanan na nga kung sino nga ba talaga ang nasa likod ni General Katapang at kung sino nga ba talaga ang mga mastermind sa mga corruption na nangyayari di umano sa bansang Pilipinas na pinapabayaan ng administrasyon ngayon. Tila bistado na nga mga kaibigan. Kaya pala talaga pinababayaan ng administrasyon ngayon ang korupsyon dahil magkakasabwat at sila mismo ang naglagay sa mga korap na opisyales para hindi na sila mamoblema sa pangungulimbat sa kaban ng bayan. Kaya naman hindi ito pinalagpas ng maraming netizen. Kaya naman talagang binatikos ang ating Pangulo ngayon dahil puro na lang siya pangako at walang natutupad. Tila mas malala pang araw ito sa pamumuno ng mga Aquino dahil talagang ginamit nga raw ni President Bongbong Marcos ang matatamis na salita para maloko ang maraming mga Pinoy na iboto siya. Ngunit ngayon nga raw ay wala itong ginagawa sa problema ng bansang Pilipinas at ang nakakalungkot pa dito ay ang kanyang pangako na bababa ang mga bilihin at sa naging sona nga neto ay tila sinabi niya na successful daw ang pagbaba ng mga bilihin. Ngunit kung makikita natin, halos triple nga ang pagtaas ng mga bilihin. Kaya maraming netizen at mamamayan na dismayado ngayon kay President Bongbong Marcos. While mga kaibigan, hindi naman talaga perpekto ang pamumuno ng isang pangulo. Ngunit grabe na nga raw ang kanyang ginagawa dahil hindi nakikitang umaaksyon sa problema ng bansang Pilipinas. While mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. So, ang chika boom boom natin today, si Lisa Maluwang, lagi ka nandyan, Lisa Smugs. Si Rock My World, si Sally Kigochi, si Mirai Digawan, alright, si Lynn, present, Dom Love Music, at marami pang iba. Alright, aba, sunod-sunod. Paki-share nyo naman. Dahil ang ating YouTube ay namamayagpag, pero ang ating Facebook ay, naku, may harang. Hinarangan ni Lisa Smugs. So ngayon, mga kababayan kong pinalangga, sabi ng mga karamihan, sabi ko din, nasa gitna ng unos ng ating bayan, walang ginawa si Liza kundi mag-social climber. Ano ba ang sikreto sa likod ng gabing yaon? Totoo ba na sila ay walang ginastos o yung not sila yung taong bayan ay walang ginastos ni piso or nothing sa Ravina? Mag-comment kayo dyan. Ano ang nasa isip ninyo? Ano ang gabi ng lagim ng fashion show ni Michael Leyva? Okay, mga palangga, bonggang-bongga ang kanyang fashion show. Siyempre, bonggang-bongga ang mga gown. Okay, tignan natin. Michael Leyva. Tignan natin. Tignan natin yung Instagram niya. Sinilip natin to kanina. So, kita natin ang drama-drama. Nano sila si Heart Evangelista. Pinakita niyo yung mga behind the scenes. Ayan, ng kanyang mga tao. Tapos, wala yata siyang yung picture niyang syonget ni Liza, yun. Okay? Yun yung itsura ni Liza nung gabing yun. So, ito yung mga dramatization pala. Ito drama. Bonggang-bongga kala mga chuba ek-ek. Okay. Tignan natin. Basahin natin. In fairness, maganda mga dramatization. Ng mga kanila para silang mga ewan ko, mga damo-damo. Mga damo-damo sa Quezon Avenue. Drama. Sige, anyway, so you all know that, right? Grabe, na lang pagpasosyal. So definitely, my take is, yung fashion show na yon, mga kababayan, it's all social climbing. At hindi totoo, by the way, dahil si Lisa ay uhaw sa mga ganyang fashion show. Kahit wala siyang fashion statement. Well, mayroon siyang fashion statement. The Tapia statement, you know? The Tapia statement is always tapyas-tapyas.
56 pesos na ang kilo ng bigas, sabi ni Darth Vader. Yeah, we'll talk about that later. Ngayon, dahil si Lisa Smugs ay hindi naman yan iniimbita noon ng mga alta, totoong alta. Ngayon na lang siya ngayon na lang dumidikit nagkikiss sa kanya, syempre para makanegosyo, kung ano-ano. At saka hindi bagay sa kanya kahit anong isuot niya dahil nga butod. Butod. At saka alam mo, pag puro ka jejemonyohan ang ginagawa mo, kahit isuot mo ginto, mukha ka pa rin jejemon. Okay. May alam kasi ako dito, mga palangga. Alright. Pagdating sa fashion. Siyempre, fashionista ako, di ba? Kalain mong napagterno ko ang candle holder sa outfit ko. Ay, yeah, lalagyan ng candle talaga to. Yeah, pero never pa nagamit. It's brand new. Alright? So, siyempre, ganun ang mga fashionista. Ganun ka dapat mag-isip. Di ba? Yung mga arenola, pwede mong ilagay sa ulo mo para maging fashionista ka, di ba? O, tingnan mo naman yan. Orange to orange. O, naging fashion statement ko siya ngayon. May apple pa ako nito. May balimbing pa. O, katulad ni Kuting. Ngayon, actually, amoy kandila. Amoy kandila. Pagtiri ko kaya ng kandila itong mga jutang ginemis na to, kandilang itim. Para kay Lisa Smugs. So, mga kababayan, sinasabi din sa article, syempre mga halos bayarang article na yan. Basahin ko lang yung article ng Philippine News Inquirer. Sabi dito sa headline ng Inquirer, government, ano gina ng boobs ni Inday? Government spent no public funds on fashion show at Malacanang. Syempre kino-cover up nila si Lisa Smugs dahil social climbing to ni Lisa. Maniniwala ba kayo na wala silang ginastos ni isang kusing? Basahin natin ang article. O, sabi sa artikulo ng Inquirer, kailan pa to date? O, August 14. This is just yesterday, right? 15 sa Pilipinas, ano? A palace official on Monday clarified that no public funds were spent during a fashion show at Malacanang that drew angry remarks from an army of online critics. Okay, pwede naman ako mag-news reading. Several individuals and groups found the fashion show by designer Michael Leyva at the Goldenberg Mansion at the Malacanang Complex lavish. It's true. Di ba? Sabi ko nga, maganda naman yung ipopromote natin yung ating mga maghahabi. Okay? Later on, dadako tayo dyan mga itad. Ano pa sabi sa artikulo? Artikulo 88. The government does not spend anything. When you say anything, meaning zero, right? Mamaya pa sinungalingan natin yan. On the event because it is paid for by the designers and private institutions they partner with. Yun ang sabi ni Deputy Social Secretary Dina Arroyo Tantoco. Tingnan ko nga yung S24 ko, ay S23 ko, kung anong sinasabi. Oh yeah, August 15 na pala dyan sa Pilipinas. May nag-text, puting ahas na naman, mamaya na. Daming puting ahas na nabubuhay. Sabi dito, the output is a collaboration between various creatives in the industry and creates awareness, thereby generating demand for local fabrics and designs, which have always been instrumental in our cultural identity. Ayun na naman yan, cultural identity na sinasabi ni Tantoco. Okay? First Lady Ahas was among the notable guests who had attended the fashion show. No, she was the promoter. She was the brainchild or the snake brain pala. Okay? Lisa was the snake brain of all of this, mga palangging who attended the fashion show, or other guests included Nancy Binay, Robin Padilla, Gatchalian, Eklabosh, okay? The palace had already designated the Goldenberg Mansion as an events venue back in May, with other mansions in Malacanang refashioned as museum. Okay. Sabi din sa article, wala daw itong nagastos ni isang kusing, mga kababayan. Sinungaling. Bakit? Una pa lang, nung nag-emote si Lisa Smugs doon na pagkarami-raming PSG, mga security, pera ng bayan, bawat minuto. Yung kuryente, sino ang nagbayad ng kuryente?
yung tubig, yung bago ka pumasok sa Malacanang, pinapractice pa rin nila ngayon yan, even sa HQ, mayroong swab test. Sino ang nagbayad sa swab test? Ito ba ang mga sponsor Eklabush na ito? Ano pa ang mga dapat, yung COVID testing? Di ba? So, sinungaling na naman. Yung mga sweldo, no, mga taong nag-arrange nung yung mga tao mismo sa Goldenberg Mansion na yun, yung mga staff doon, sino magpapasweldo? Si Michael Leyva? Ito po mga palangga ay kasinungalingan. Yung pagkain, yung mga cocktails, yung mga alak na ito yung sekreto na gusto kong sabihin sa inyo na nung gabing yun, senglot na naman ang lola ninyo. Ito yung ayaw nilang malaman ninyo. Pakita nyo kayang nangangangagan. Sabi naman ni Lisa, Bonget! Marami na yan, bilyon na nating pera, Bonget. Hindi na tayo maghihirap. Diba? Lagi siya sigurong ganon. So ito po ay mga kasinungalingan. Diba? Yung venue itself, diba? Gumagastos tayo ng pera ng bayan. It's millions of money na naman. So kasinungalingan na sila daw ay zero expense. It's false. Alam nyo kung ano yung purpose ng ganyang dramatization na mga fashion show na yan? Actually, maganda sana talaga dahil di ba si Imelda Marcos, si former First Lady ng mundo, pumupunta sa iba't ibang mga bansa, pinopromote niya, pinagmamalaki niya ang mga gawang atin. Kayo ba? Ikaw, itong, you know what, kung talagang gusto nyo ipagmalaki ang gawang atin, simulan na natin magsuot ng traditional outfit. Simulan na ninyo dyan, na kayo mismo, dyan, Lisa Smugs. Diba? Magsuot ka ng traditional outfit sa lahat ng iikutan mo kahit malamig. Although, you know, yung mga suot mo minsan galing sa ukay-ukay. Diba yung sa China, mga galing jokay-jokay. Ang hitad, diba? Wala ka passion. But anyway, mga kababayan, it's not true. It's fake news. It's disinformation na itong fashion show na ito ay walang ginastos ng taong bayan. Actually, million po ang binabayad ni Lisa sa mga designers na kahit anong gawin ng mga designers na bihis sa kanya, mukha pa rin butod. So ganito yan, mga kababayan. Kung ikaw, sino ang mga dito, mga ahente dito? Kung ikaw ay ahente, like ako, naging ahente ako, di ba? Ahente ako ng gamot. So pag nagbibenta ka, sabi niya, dress to success. Si Lisa, kahit i-dress hindi mabenta yung mga gawang Pilipino palangga. Kahit gaano pa kaganda ang mga pinya galing sa Laguna, sa Lumban, kung saan-saang sulok ng mga tradisyonal, kung si Lisa ang pamomodelin mo ng bonggang-bongga, hindi mabibenta, day, ang ating mga paninda. Mabubulok sa bangkita. So anyway, seriously speaking, itong na to, mukhang busabos pa rin, sabi ni Rayster. So, ang katotohanan sa likod ng mga fashion show na ito ay pinagkikitaan ng mga designers. Lahat sila na sumisip-sip kay Lisa Smugs. Diba? Kaya nga yung aking dating kaibigan na si Avel Bacudio na nag-fashion show din, kumikita din siya ng limpak-limpak na salapi. And even, yang si artist ni, I'll tell you honestly, you want truth from me? You want truth right now? Okay. Bakit kumikita yan? Even ang artist, makeup artist ni Lisa ay nangungumisyon sa mga gawa ng mga designers kasi siya nag-makeup kay Lisa ganyan. Oh, madam, si Avel, ganun. Madam, although I help Avel. Joe Smith and I help Avel to push his design. Hindi man siya kilala dati eh. Nakita nyo naman yan, inano ko yan. Pinormote ko na. But let's talk about dito sa lahat ng mga designers. Bakit kumikita? Yung Jay na makeup artist ni Lisa, gusto nyo ng katotohanan kung bakit kumikita yan ng mga yan milyon-milyon. Nung umuwi ako ng Pilipinas, okay, ito totoong kwento. First hand, nasa akin pa, nasa credit card ko ang resibo. Papakita ko sa inyo ng bonggang-bongga. Usapan ako ni Avel na bumili ng 2 Gucci diyan sa Lux, sa internet, dito sa Lux,
AX. Sa Gucci store, I can prove 2 pairs of shoes na sinuhol kay Jay, na makeup artist ni Liza Smuggs. 2 Gucci. I don't know if I have video pictures, but I have a receipt, mga darling. Bakit? Nung time na yun, sabi ko, akala ko, regalo lang, pero napagtanto-tanto ko, kaya regalo, it's like regalo suhol para i-push ni Jay kay Liza ang mga design. Not only Abel, halos lahat ng designer pag nagbibigay dyan sa kanyang makeup artist. Ngayon, si Liza ngayon ay nagbibigay si Ahas ng milyon-milyon sa mga designers. Mga overpricing, imbes na 2,000 pesos lang ang halaga, katulad ditong si Poy Quiñones. Diba? Binili lang sa ang style, binili sa ganitong sa Baclaran, 'di ba? Nag-vlog tayo sa Baclaran lang binili, tapos 2,000 ang bili, ginawang 200,000. So it's people's money. Yeah, Jay, I don't know his family name. Yung makeup artist ni Liza Smuggs, kami pa ang naghatid ng 2 Gucci nung gabing yon sa kanyang kondo. And may resibo ako, mga kababayan. Yun ay suhol sa kanya para i-push ang mga design. The truth, mga palangga. Nung inas ako ni Abel nung time na yon, kasi may limit ang credit card at saka mga bangko, hindi ka pwede mag-spend ng like ako sa credit card ko, hindi ka pwede mag-spend ng certain amount, okay? Dapat kung 5,000 lang, during that day, spending mo, 5,000 lang. Or tawagan mo yung bank mo. That was gabi na yung flight ko, mga kababayan. Di ba? Pero alam ko na mahingin sa akin na favor. Kasi we talk, sabi sa akin ni Abel, ate, pagdating mo pag nasa LAX ka na, can you call me? Ganyan. Sabi ko, sure, ganun. So ako naman, nung nawagan ko siya kasi friend kami eh. So pinabili niya ako ng 2 Gucci. Actually, kinabahan ako. Kasi mahal yun eh. Di ba, 2 credit card pa ang gamit ko. That's the truth. 2 credit card ang gamit ko at binaba namin sa what do you call it? Sa condominium nitong Jay na makeup artist ni Liza. Ang kasama ko pa na nagbaba, yung brother-in-law ni Abel. I forgot his name. Basta yung brother-in-law niya. And that's my truth. Kaya hindi totoong walang ginagastos ang bayan dito. Ito mga drama ng mga Michael Leyva na ito, yan, pera ninyo, binibili, mga gown, mga damit ni Kuting, di ba? Damit ni Sandro, mga ganyan. Pera ng bayan. So itong mga drama-drama na ito, kaya nagsisip-sip ang mga jokeling na mga designers dyan kasi they want money from the politicians. And times 10 to the highest level, times 20, times 2 million siguro. Well, that's exaggeration. Ang presyo, what I am saying, 5,000 lang ang halaga ng raw mats and everything and labor, then ibibenta ng kalahating milyon o 400,000. Ang totoong paglilingkod sa mga maghahabi o para i-promote ang sariling atin, bit-bitin nyo ang mga maghahabi sa Malacanang. Sila ang pakainin ninyo, sila ang bigyan nyo ng chance. I-promote nyo. Saan ba kami na mga OFW? O kunyari, saan kami makakabili ng mga gawang lukban, gawang ganito, gawang ganyan? Hindi lang puro designer. They're making millions of money. And saan galing ang pera? Sa pera ng bayan. I-promote nyo ang mga local sewers. Mananahi. Kasi ang ginagawa ng mga designer na yan, I know that for a fact, pupunta doon sa kasulok-sulukan ng kung saan mga kabundok-bundukan na mga nagtatahi. O, tayo mo to, ito design ko, Babayaran lang siguro, o sige, ito doon na natin, 10,000 kunyari. For that particular outfit, o 5,000. Tapos times 10. So, hindi totoo mga kababayan na walang ginastos ang taong ang bayan dito. Party. Ang sekreto sa loob, pera ng bayan, food, beverages, alak ni Lisa, dalango na naman daw siya. Nagwarla-warla na naman ang hitad. Gusto niya ng truth? You focus here sa Boljak TV and Boljak Era. Excuse me. So yun mga kababayan, kaya kasinungalingan. Bawat nakapaligid kay Liza Smuggs ay kumukontrata sa gobyerno, kumukontrata sa kanya, uto-uto yan eh. Diba?
Alam mo, ako ay bolera lang. Binola ko na yan. Nakadikit na ako sa kanya. Inimbita nga ako sa inauguration. Sabi ko, Madam, you're so sexy. Your looks so Kardashian. Kahit butod ang tiyan. But I'm not one of them. Katulad dito mga bola-bola para makapenetrate, para makakuha ng project. So, itong fashion na ito, yung mga drama-drama, actually may mga, may puting ahas tayo na meron, doon siya eh. Inaano niya lang, binubuo niya lang yung mga, mga ebidensya. Okay? We'll see kung isa-send niya. Bagong puting ahas na naman. So, hindi totoo na walang ginastos ang gobyerno. Lahat sila kumita doon. I mean, yung mga utak nun. Ano kayo? Okay, sige. Lawakan natin ang pag-iisip. Designer, si Michael Leyva mismo, si Poy Quinones, si Abel mismo, kunyari, ang mag-spend for that particular event. Ano ang catch? What is the return of investment? Bakit ka mag-i-emote na ganyan? Maliban pa sa ang purpose niyan para mag-social climber si Lisa. Dahil yan ang mga na-deprive siya. Na-deprive siya niyan ng mga ganyan drama. Kasi itchapwera naman niya siya eh. Hindi nyo nga kilala yan eh. Diba? Alam nyo lang, may nag-i-exist na pangalan na asawa ni Kuting, pero hindi niya naman kilala dahil hindi naman siya part ng mga totoong socialite. Manila socialite o socialite in the Philippines. You know what I mean? Gloria Shen. Dapat yung Malacanang ang mag-wildfire, sabi ni Yoli Pelias. Nakatatak na sa mga Marcos ang party-party, sabi ni Emeline Ibona. Okay, there and there to make money. Sabi ni Victoria's Lucky Penny. Exactly. Do you think stupid ang Pilipino? Pupunta sila dyan dahil, may nag-donate. May bawi lahat yan. Walang libre sa Malacanang. Lahat kumikita. Lahat, sabi ko nga yung makeup artist lang si JJJ ang pangalan. During hindi pa nakaupo sila Kuting, ay nakakatanggap na ng mga regalo. Ako mismo ang nag-deliver at kasama yung brother-in-law ni Abel dun sa 2 Gucci. I will look for the receipt. Hanapin ko. Nasa naman yan. Nasa statement ko naman yan. Mamaya, bukas siguro ipakita ko sa inyo. Mariretrieve ko naman yung resibo na yan. Actually, hindi ako bumibili ng mga expensive like Gucci or any designers sa airport o sa duty free. Kasi mas mura. Since ako nasa Amerika, mas mura sa akin yung mga nasa sale. O, di ba? Yung dito mismo. Batang LA, dito na ako. Di ba pa pupunta doon sa sa duty free na yan. So yan yung katotohanan, mga palangga. You want truth, you stay with me. You love me or hate me. Ganun lang naman yun. Maharlika, tanong mo nga sa boss mo kung nasaan na yung 20 kilos na bigas. So hindi ko boss. Wala akong boss, bakla. Robert Marlasa, wala akong boss. Okay? Nabigay malala na ngayon 60 pesos siya. I talk about that palangga kanina. Model na si Mrs. Mug, sabi ni Roland Arti. Yeah, another thing, di ba? Sinabi ko sa inyo, si Sandro also nakatanggap ng Rolex from Abel. You want evidence? I will ask Mommy Pebbles if I can show you the evidence. Kasi siya, message silang dalawa yon. You want evidence na si Sandro nakatanggap ng Rolex? Just look for me, Google on YouTube, where is Maharlika now? I can give you all the juicy thing that you need in your life, darling. All right. Mahilig pala siya sa designer bag, sabi ni Raster. Ngayon, mga palangga, we love you, Eugene Gatchalian. So yan ang katotohanan. Hindi totoo. Kaya kawawa talaga yung Pilipinas, sabi ni Robert. Kawawa. Kaya sabi ko nga palangga, kung ako hindi ko kasi kayang timpiin eh. Ang dami kong alam. Kasi magkakampi kami eh. Part ako ng pambubudol. Actually, that's why I said sorry to all of you. Dahil nabudol din ako. 2016. Kasama nila ako nag-fight sa electoral protest na sinasabi ni Kuting dinaya siya ni Vice President Leni Robredo. Now, I can call for the first time, I am calling Leni Robredo Vice President Leni Robredo. Why? Kasi hindi totoong dinaya niya si Kuting. Dahil ngayon ay, sabi ko nga, going back to Smartmatic, kung totoong dinaya siya ni Leni, dinaya siya ng Smartmatic, then sana
wala na ang Smartmatic sa ating bayan. But dahil binudol tayo, kaya ito na ngayon, mga kababayan. Party-party. Ang bagay sa kanya ay bag na gawa sa bayong, sabi ni Rebecca Ogata. No, dapat gawa sa kumunoy. I love bayong palangga. Actually, I have bayong. Yeah, okay. This is from, you like my, ginamit ko to kanina, nakita nyo? I got this from, saan ko ba ito nabili? Nung nag-cruise kami, Mazatlan. I think I got this from Mazatlan, Mexico for $7 US dollars. Di ba bongga? Umalis kasi ang lola mo. Yan, mga ganyan-ganyan. So, nandiyan yung aking chuba di ba? Mga eklabos. May commercial pa si lola. Anyway. So, alam mo, wala yan sa brand. Nasa alindog yan. Maniwala kayo sa akin. Huwag na kayo mainggit kapag may designer si Lisa Smugs. Di ba, butod naman. O yung kapitbahay nyo. It's not about signature. It's about how happy you are, darling. Like ako ngayon, actually unhappy ako kasi lasang amoy kandila. Kaya hindi ko na siya iinumin, di ba? Gusto ko lang magkaroon ng fashion statement. Di ba? Hi, Liza. This is your mortal enemy. Anyway, nakakaloka. June Limcaco. Maharlika Bojack TV. Ayan, naniwala ako sa iyo. Thank you, Palangga. Palakpakan natin si Palangga. Kaya naman, sa korte ni Maharlika, ayan, lahat panalo dito. Ayan, ang gavel ni Madam. Republic of Maharlikans. Anyway, malapit na ang susunod kong sona. But ganun pa man. Okay. Ano pa? Maraming milyon-bilyon ang ginastos sila ng gabi yun. Ang alak lang bumaha na naman ng gabi. Kasi nga talagang lumaki si Kuting na happy-go-lucky. Si Kuting ay talagang wala namang alam. Wala naman talaga siyang alam. Never nga nagtrabaho yan. Di ba? Wala namang negosyo na kilala. May alam ba kayo na business niya? Nakilala siya as businessman? Wala siyang existing business. Kaya nga, di ba, nung sinasabi niyang dinaya siya ni Leni Robredo, sabi ni Senator Amy, ay jobless daw yung kapatid niya. Paano sasabihin ng isang kapatid na jobless kung may business ka? Definitely, you're not jobless at all, di ba? So, hindi totoo ang sinasabi. Kaya sa korting ito, hahatulan ko na naman sila ng guilty. Milyon-milyon ang ginastos doon sa fashion show ni Michael Leyva at sa nakaraan pang mga fashion show. You can't buy class and taste, sabi ni Mariel City. Of course, darling. Innate yan. Innate yan. Kumbaga, inborn yan. Tignan mo ko. Di ba? Narcissistic lang. Parang si Liza, di ba? But anyway, mga hitad kayo talaga. Tamang-tama ang pangalan ninyo. Sabi ni Gloria, yes! Miss Pulburon 2023, ayan, nagbangag-bangaran na naman daw sila doon nung time nung araw ng fashion show na yun. So, wag na kayo magsinungaling. Alam ko mga sikreto ninyo. Dahan-dahan lang, marami pa. Proper timing, mga palangga. Ang lahat ng secret nila. Depende sa trending. Depende sa mga drama nila. So, bawat drama nila may pangontra tayo dyan. Huwag niyong sisinungaling yan. Dahil hahanapin ko yung resibo na, dyan pa naman sa bank account ko kahit 1 month, 1 year ago na. So anyway, party in Bilibid. Sino may kasalanan? Sa Bilibid. Di si Bongbong na naman, si Kuting. Bakit? Siya promotor ng party. At under niya yan. Siya ang nag-appoint kay DOJ. Bonjing. Diba? Siya ang nag-appoint. Then si DOJ ay in-appoint si Katapang. At broad daylight, inamin nila sa Kongreso na pinapayagan nilang mag-pass, na bigyan nila ng wifi. Ang mga preso, meron pang pa-laptop. Samantalang, di ba, yung vlog natin the other day, nang sabi niya, meron silang phone jammer and everything. At, niyabang na yan, nabigyan lang daw siya ng 90 days last year para linisin ang Bucor. Pero anong nangyari? Party there, party here. May pa-karaoke, may nagtitimpla ng droga, ng pulburon. Kaya naman nakikita nyo sa inyong mga daanan ngayon, dati nung panahon ni Duterte, kahit papaano, natakot yung mga yan. Ngayon, for sure, 100% ako, nakikita nyo na ang dealing ng droga ay nasa kalye na. Because of this practice, party
ng Shabotic, whatever, Shabuyas, dyan sa Bilibid at sa loob mismo ng Malacanang. Party here, party there. Favorite nila yung pulburo na yan. Bakit available na sa street? Para na lang 3-5 ang pulburon. Dito natin makikita mga kaibigan na ang mga kabalbalan na nangyayari sa loob ng Malacanang ay hindi nga ito pinapalagpas at talagang nakukuhanan nga sila ng ebidensya sa kanilang ginagawa na corruption di umano. Kaya naman dapat nang talagang ibulgar at malaman ito ng maraming netizen dahil sa kababalaghan na kanilang ginagawa ay ang mga taong bayan ang nagdudusa sa kanila. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.